Amen. Good afternoon po, church. Happy New Year. Ayan, so ngayon ang unang araw o unang worship service natin ngayong 2024 at praise God sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin nung nagdaang 2023. Maraming magaganda, hindi masyadong maganda, pero maraming pagpapala na binigay ang ating Panginoon sa atin ngayong 2023 and we look forward na ngayong 2024 punong-puno tayo ng pag-asa dahil ang Panginoon ang kasama natin at very fitting yung ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon dun sa mga pangalan, tungkol sa mga pangalan niya. Dahil ito yung nagiging kalakasan natin sa lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan. At ito nga, sakto sa ating pag-aaral din ngayon, makikita natin kung sino ang pinakamataas, pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga Diyos. Kasi marami yung nung unang panahon pa ay ang mga ibang tao ay sumasamba din sa ibang mga Diyos. Ayan, so makikita natin kung sino talaga ang pinakamataas na Diyos. Okay, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba at dakila, Panginoon. Tunay Diyos na kayo lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng aming pagpupuri. Kayo ang dapat na tumanggap ng pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Sapagat kayo po ang Diyos ng mga Diyos. Kayo ang hari ng mga hari. Kayo ang Diyos ng aming buhay, O God. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa taong 2023. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Tunay, Panginoon, na hindi po niyo kami iniwan o pinabayaan, Panginoon. At ngayong 2024, Lord, muli na ay alam po namin na kasama namin kayo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at samahan niyo po kami ngayon sa aming pag-aaral. Nawa, Panginoon, ang panibagong matututunan namin, Lord, ay may apply din po namin sa aming mga buhay upang mas lalo kaming lumago sa aming pananampalataya, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, amen. So kagaya na nabanggit ko kanina, so ito yung mga names of God na napag-aralan natin halos, kung medyo nakikita nyo, no? So last week, ang napag-aralan natin ay yung Yahweh. Ayan, so yun yung ating napag-aralan. At ngayon ay panibagong name ng Panginoon na ating papag-aralan, yun nga yung El Elyon. Ayan, so kung napansin nyo kanina, siguro yung mga kinanta natin parang merong paulit-ulit na binabanggit doon, no? Yung salitang most high, yung highest, yung lahat ng masasabi natin na parang pinakamataas. So sa ating pag-aaral ngayon, ay meron tayong outline ng tatlong outline. So ang una ay yung the meaning of this name. So ano ba yung ibig sabihin ng El Elyon? Kasi maraming beses na tayo nag-aaral ng mga names ng God. And ito yung pangalawa na name ng God na merong El ang simula, nung napag-aaralan natin. So yung unang na-preach ko din, dati yung El Shaddai. Ayan, so ngayon naman yung El Elyon. So ano naman ang ibig sabihin ng El Elyon? Pangalawa ay yung the manifestations of God's supremacy over all rulers. At yung pangatlo, the merits of knowing these things. So ano ba yung kahalagahan na malaman natin itong mga bagay na ito? So punta tayo doon sa the meaning of this name. So kagaya na nabanggit ko kanina, yung El Elyon, ang ibig sabihin niyan ay God Most High. Yung from the word El, so alam natin yung El ay galing sa salita na Elohim. So ang ibig sabihin ay God. At yung Elyon, ang ibig sabihin niyan ay God Most High. At sa Bible ay nabanggit ito ng almost 49 times. Sa ibang sabi 50. Meron naman nagsabi na 28 times dun sa Old Testament. And dun sa mga words na yon, yung Most High or yung God Most High ay nag-appear ng almost 19 times sa Psalm lang, sa Book of Psalms. So yan. At itong El Elyon, sa Daniel naman, kung makikita natin, nabanggit dito ay parang Most High God or the Most High. Yan. At pwede na magamit na Lord Most High. So ito yung mga terms na nagagamit. Pwede rin kasi na mababasa natin, Most High lang. So yun ang ibig sabihin ay Elyon. Ayan. At ibig sabihin nito ay ito yung strongest of the strong. Ayan, yung pinakamalakas sa lahat ng malakas or pinakamataas sa lahat ng mataas. Di ba? So ibig sabihin nun, He is the superlative God, the all-surpassing God. So walang papantay sa Kanya. Amen. So tayo, di ba, usually sa ating mga trabaho, no, meron tayong tinatawag na corporate ladder. No? Sino na po dito ang CEO ng company?
Wow, sana all. Di ba parang pag nagsisimula tayo, no, parang ang gusto natin, mag-akyat naman tayo, mag-improve tayo doon sa corporate ladder na sinasabi at tayo doon sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Hindi lang naman sa trabaho, sa government, 'di ba? Yung iba din parang naghahangad sila na sila yung pinakamataas na posisyon dun sa lugar na 'yon or sa bansa na 'yon. So, ganun ang parang may desire ang mga tao na parang siya yung pinakamataas. Ang problema nga lang do, parang ang hirap din kapag sobrang taas pagbugsak mo ka, sobrang lakas, sobrang baba din naman. So, mahirap din yung ganoon. So, isipin natin, hindi tayo yung pinakamataas. Ayan. So dahil wala namang ibang mas mataas kundi ang ating Panginoon lamang. So LL yon. There is nothing and no one higher or greater or with more authority than LL yon. So yan ay itatak natin sa ating mga isipan na meron ba makakapagsabi na meron pang mas tataas sa Diyos? Parang wala na siguro makakapagsabi na ako yung mas mataas pa sa Diyos. Di ba? Walang ganon. Okay? So, yung sovereign, supreme, and superior. So, ibig sabihin yung LL yun, it talks about also yung sovereignty, supremacy, and superiority of God. So, above all, to be respected, worshipped, and honored above all because He is the most high God. Kumbaga, most high talaga. Parang superlative nga. Ayun, kumbaga highest of the high. Strongest of the strong. So walang katulad, walang kapantay, wala nang hihigit pa sa kanya. So yun ang ibig sabihin ng LL. Kaya yung lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon, parang wala yun. Maliit lang yun kumpara sa kalakihan ng ating Panginoon. Ayan. So I'm sure iba-iba yung mga battles na pinagdaraan natin. Kagaya ng pag-aaralan natin ngayon, ano yung battle na yon na nangyari doon kay Abraham. Ayan. So, at ito din yung mga verses na kung tingnan natin na nagpapakita na sovereign talaga at siya yung exalted, siya yung pinakamataas sa buong mundo, buong kalawakan. So, Psalm 47:2 sabi ito, "For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth." Sa Psalm 97:9 naman, sabi ito ay, "For you, Lord, are the most high over all the earth. You are exalted far above all gods." So, di ba yung kagaya na bait kanina, no? Yung ibang mga tao, sumasamba sila ng mga ibang Diyos, mga Diyos-Diyosan. Pero sabi dito, "You are exalted far above all gods." And sa Psalm 83:18 naman, "Let them know that you, whose name is the Lord," na pag-aralan natin nung nakaraan, di ba? Sabi ni nung Freddy, no? Kapag yung Lord na salita ay all caps, ibig sabihin yung Panginoon yon, yung name niya yon. "That you alone are the most high over all the earth." So wala na talaga. Sinabi na sa Bible na siya talaga yung pinakamataas sa buong mundo. Okay? So yon. So, sagaya na bakit ko kanina, yung LL yon, it talks also about sovereignty. Ano bang ibig sabihin ng sovereignty? It is the right of God to do as He wishes with His creation. Sa lahat ng mga nilikha niya, kaya niyang gawin, kaya niyang utusan ang mga kulog, kidlat, or kung ano pa man, kaya niyang gawin yon. Lahat ng creation niya. So makikita natin yan sa Psalm 51, sa 1 Timothy 6:15, at sa Daniel 4:35. So it also implies that there is no external influence upon Him and that He also has the ability to exercise His right according to His will. So kaya niya, walang pwedeng mag-utos sa Kanya. Kayo ba meron nag-uutos sa inyo? Dami, di ba? Pag marami kang boss, maraming mag-uutos. Ay, parang hirap naman. No? Pero sa ating Panginoon, walang nag-uutos sa Kanya. Ibig sabihin talagang siya yung pinakamataas. Kaya niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Ayan. Kahit sa lahat ng Kanyang nilikha, lahat ng Kanyang nilalang. Sabi dun sa Psalm 51, "The mighty one, God, the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to where it sets." So, kayang-kaya niyang gawin yun. Sabi niya, all creation, di ba? Sa 1 Timothy 6:15, sabi niya, "Which He will display at the proper time." Yung appearing ng ating Panginoong Jesus, ito sinasabi dito, He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords. So talaga ang ating Panginoon, King of kings and Lord of lords.
as of Daniel 4:35, basa natin ito kanina, all the peoples of the earth are regarded as nothing. Wala lang. He does as He pleases, yung Panginoon niyan. So kaya gagawin niya kung ano yung gusto niya doon sa kanyang nilikha. With the powers of heaven and the peoples of the earth, no one can hold back his hand or say to him, "What have you done?" Walang pwedeng mag-question. Sometimes kayo na-question na yung Lord, ang Panginoon, di ba? Parang, Lord, bakit naman na? Ba't ganito? Bakit ako? Bakit hindi na lang sila? Pero dahil sovereign nga ang ating Panginoon, walang pwedeng makapag-question sa Kanya doon sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Okay? Sovereignty also, it is a term used to describe the fact that God is the supreme ruler of everything. Siya din yung supreme ruler. So siya rin yung nakahari, siya yung parang talagang pinakpinuno. God created the world and all that is in it. He sustains the entire created order in existence. He guides the affairs of human beings and nations. He providentially interacts with all that takes place. So, di ba, lahat ng mga nangyayari sa atin, talagang siya yung kasama natin doon. Di ba? Siya yung nag-i-interact doon. He works for the good of the world and finally will bring all things to a satisfactory conclusion. Also, because He is God, He has the absolute right to work His will. Yun nga dahil siya yung Panginoon, meron siyang absolute right na gawin ang kanyang nais gawin sa kanyang kapangyarihan. Ganon siyang makapangyarihan. Sometimes sovereignty is misunderstood to mean that God forces His will on people and that we are not free to choose. That is false. God's sovereignty includes the free choices of human beings. What makes God's sovereignty effective is that His will is ultimately done, sometimes along with, sometimes in spite of our choices. Sabi sa The Shaw Pocket Bible Handbook. So, ganun ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun yung LL yun. So, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin sa akin, sa iyo, at makikita natin yan sa mga pag-aaralan natin. So, over what is God sovereign? Saan ba sovereign ng ating Panginoon? So, meron tayong titingnan dito. Sinabi ko na nga kanina, overall. So, tingnan natin ano yung mga all na iyon. Una, over the angelic host of heaven and all inhabitants of earth. So, lahat ng creation nga niya, even yung creation niya sa langit or doon sa mga inhabitants sa lupa. So, sa atin yon. So, nabanggit natin kanina sa Daniel. Pangalawa, over Satan and demons. So, even Satan, makikita natin yan sa Job, kung paano, 'di ba, inalaw ng ating Panginoon si Satan na galawin si Job. Pero makapangyarihan pa din ang Panginoon kay Satan. Wala pa rin siyang talo. Doon nga sa Isaiah, sabi niya, ano ba ang nais ni Satan? Gusto niyang maging katulad ng Most High. 'Di ba? Meron siyang ganong kagustuhan. Pangatlo, over life and death, wounding and healing. Ayan, so ang Panginoon ang makakapag-sabi sa atin kung kailan tayo mamamatay. Hindi pwedeng yung doktor ang pwedeng magsabi na hanggang dito ka na lang. Ayan, so nagkakamali ang mga tao. Pero ang Panginoon, siya yung makakapagsabi kung gagaling tayo o hindi, kung magkakasakit tayo o hindi. Sa ating future, ayan, so sabi to, absolutely nothing happens outside His control. All things happen in accordance with His plan. Consequently, He rules over things, including our future. So yung future natin, alam na yan ng ating Panginoon kung anong mangyayari. Over nature, yan, over calamity sa mga nangyayari, di ba? Yung kayang-kaya yan ng ating Panginoon na sovereign siya dyan. So, yung kanyang kapangyarihan. So, mga, di ba, even ang ating Panginoong Jesus, kaya niya i-calm yung storm, di ba? And sa nabanggit ko din kanina, ang Panginoon, alam niya kung saan mag-i-strike yung, yung mga lightning, di ba? Yung mga ganyan. So, ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Over times and epochs or eras, periods. Over kings, yan, sa mga rulers, mga governments. So, ang Panginoon pa rin ang sovereign dyan. Wisdom and knowledge, and then sa hidden things, mga natatago, mga bagay, and
the darkness. Makikita natin ito yung from 6 to 10 sa Daniel chapter 2, verses 20 to 22. Sabi ito, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. Diba? Yun yung kanina, yung times and epochs and yung mga eras. He deposes kings and raises up others. So siya yung naghahalal din sa mga sa mga rulers, even sa governments, 'di ba? Siya yung nagtatalaga doon sa mga nasa government, even sa mga kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. So alam niyan lahat ng ating Panginoon kasi nga sovereign siya doon sa mga bagay na yan. Okay? So El Elyon also gives shelter, protects, judges, and vindicates. Those who trust in Him find rest and deliverance. So hindi lang naman ganun ang ginagawa ng El Elyon. So also, ang El Elyon, it gives shelter. Sabi doon sa Psalm 91, verses 1 to 2, sabi doon, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. So, ang ating Panginoon, siya yung nagbibigay din sa atin ng shelter. Hindi lang shelter, kundi protection. Sabi dito sa 2 Samuel 22:14 to 15. Ito yung prayer na, ito yung praises ni King David nung natalo niya yung mga kalaban niya, especially si Saul. The Lord thundered from heaven, the voice of the Most High resounded. He shot His arrows and scattered the enemy. With great bolts of lightning, He rooted them. So, kayang-kaya yung gawin natin. Salita niya lang niya, kaya niyang matalo yung mga tumutulig sa mga kalaban niya. At kaya niyang gamitin yung nature. Also, He judges. Sa Psalm 78:17, sabi ito, but they continue to sin against Him, rebelling in the wilderness against the Most High. So, ang Panginoon din nagja-judge sa atin kung tayo ay nagkakasala. And it also vindicates us, pinapawalan sala rin tayo na ating Panginoon. Sa Psalm 57:2-3, sabi ito, I cry out to the God Most High, to God who vindicates me. He sends from heaven and saves me, rebuking those who hotly pursue me. God sends forth His love and His faithfulness. So nakita natin, ang El Elyon also gives shelter, protection, judgment, and vindication. So din yun isa sa mga role ng El Elyon. Next is, we can see also that Jesus is El Elyon. So it is a term na dinesignate sa atin ng Panginoon. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. At makikita natin yan sa Philippians chapter 2, verses 9 to 11. Sabi dito ay, therefore, God exalted Him to the highest place and give Him the name that is above every name. So siya lang yung binigyan ng name that is above every name. Diba? Inawit natin kanina, your name is the highest. Siya talaga yung pinakamataas. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So ang ating Panginoong Jesus, El Elyon din siya. So siyempre sa part siya ng Trinity, di ba? So yun yung definition, yun yung meaning ng name na El Elyon. Siya yung sovereign sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Ayan. So yun yung nais natin makita dun sa point number 1. Pangalawa, ano naman yung mga manifestations of God's supremacy over all rulers? So nakita natin, ganun ka superior, supreme, ganun ka sovereign ang ating Panginoon sa lahat din ng mga rulers. Okay? Sa lahat ng rulers sa buong mundo. Una, dalawa yung titingnan natin kasi dalawa yung text na binasa natin, no? Yung sa buhay ni Abraham at doon sa buhay ni King Nebuchadnezzar. So una, giving Abram victory over the most powerful kings of his time. So binigyan siya ng katagumpayan over dun sa mga powerful kings. Napaka-powerful ng mga kings na yan eh. Sabi ito, how was Abraham able to accomplish this impossible feat of gaining such a victory over the 4 powerful kings of the East? It is only because the Most High God, who is greater than all earthly
all earthly kings is able to subdue them all. Sino ang mahilig manood ng mga war movies? Yung mga films na related sa war? Ay, mga ganyan. Ano yung pinaka-favorite nyong war movie? Ano? Oh, yung favorite ko din yan, bro. Oo, yan. So, di ba, marami tayong napanood ng mga ganyan, yung mga battles. And merong battle na seems impossible, no? Sino nakapanood ng 300? Ayun, 300. Kasi parang, wow, 300 over thousands na mga soldiers, pero nanalo yung 300, di ba? So, ibig sabihin, hindi lamang sa Bible, kundi sa history din. Kasi parang nire-refute ng mga skeptics actually itong account na ito ng Genesis chapter 14. Parang sabi nila, parang merong isang author na nagsingit ng story ni Abraham ng Genesis 14. Kasi parang imposible iyon. So tingnan natin ano ba yung background. Bakit nga nila sinasabi yung ganon? So yung una, Abraham's trained men were not warriors. So yung mga trained men ni Abraham, hindi naman yung mga warriors, para ano yan, mga shepherd din, yung mga talagang katulong niya na nagpapalago doon sa kanyang lupain doon. So, at hindi pa sila naka-experience kahit isang beses ng battle, di ba? Tapos, ayan, 318 sila actually. So, 318 yung men niya na nandoon. And they are going up against 4 kings whose armies total in the thousands and whose men were battle-tested and had just won a battle. At yun nga, yung 4 kings, meron silang lalabanan na. So, apat yung malalakas tong kings na to eh. Talagang marami sila at thousands nga yung kanilang mga armies. Di ba? Ang dami. Tapos si Abram nung time na yun, 318 lang yung yung men niya. Paano kaya nila matatalo yun? So parang sabi nga nung suicide na yun eh. Ayan, di ba? So matiin natin bakit kaya niya kailangang labanan tong armies nito. So the odds were not in Abram's favor. On the face of things, a victory looked impossible. However, with God, all things are possible. Abram trusted God. So, bakit kaya natin pinag-aaralan itong El-Elyon, itong Most High? Para ipakita nga na ang Panginoon, siya yung Most High sa lahat ng bagay, even to the impossible things, like this impossible battle. Parang ito yung battle sa sa Siddim. Ayan, tingnan natin. Ayan, so sa Genesis, balik tayo sa verses 1 to 2, no? And it came about in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Eleazar, Chedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of Goyim, that they made war with Bera, king of Sodom, and with Birsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Adma, and Shemeber, king of Seboyim, and the king of Bela, that is Soar. Sabi niya, all these kings, o yung 5 kings kanina na nabanggit, came as allies to the valley of Siddim, that is the Salt Sea or the Dead Sea. For 12 years, they had served Chedorlaomer, but in the 13th year, they rebelled. And in the 14th year, Chedorlaomer and the kings who were with him came and defeated the Rephaim in Ashtaroth, Karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shabe, Kiriataim, and the Horites on their Mount Seir, as far as El Paran, which is by the wilderness. Sabi pa nga sa verse 7, they turned back and went to En-Mishpah, and they conquered the whole territory of the Amalekites. So buong ng Amalekites and the Amorites, na talo rin itong nila Chedorlaomer. Okay? So hindi muna naglaban yung 4 kings at 5 kings. Yung 4 kings of the east, meron muna silang in-invade na mga tribo, mga territory. So kung titingnan natin ito yung east, di ba? Ito yon. Yung sila Chedorlaomer, siya yung ng Elam, king of Elam or Elamite kingdom. So napakalaki nung territory niya, no? So ito yon. Ito yung east side and then this is the west side. Ito yung mga maliit lang yung, kumbaga titingnan mo, kings nga yung 5, pero maliit lang naman yung territory nila compared dito sa sa Elamite. Yung Shumer na tinitingnan dito, ito yung king of Shinar, ito yung sa Babylon. Kung makita natin sa Genesis chapter 11, yan yung Shumer yan. So ito yung kalaban nila
Yung malalaki na yan, di ba? Compared to dito. So, 12 years, itong mga kings dito sa Jordan Valley Kings, parang under sila ng Elamite Kingdom. Pero nung after 12 years na siguro, yun, nag-rebel din na sila, di ba? So, yun ang number 13, parang ang ibig sabihin sa Bible ay rebellion. So, nung ika-13th year, hindi na nila kaya nag-aklas sila. Ayan, kaya nag-rebel din na sila. Kaya nung ika-14th year, itong Elamite Kingdom, kasama na yung apat pa na, nakipaglaban sila. So, tingnan lang natin ulit, no? So, ito yon, East versus West. So, ito yung para makita natin yung Chedorlaomer, king of Elam, si Amraphel, king of Shinar, Aryo, king of Eliasar, Tidal, king of Goyim, versus dito sa 5 king na ito, na parang maliliit lang na, kasi makonti yung territory nila doon sa, sa Galilee, part ng Israel yon. Okay? So, ito na kumbaga, makita ng picture. Ganito yan. Ito yung 4 na kings, yan, sila yan, versus dito sa 5 na to. Sila talaga yung naglaban-laban, no? So, yan yun. And then, yan na yung mga konting, kung titignan natin, para ka tayong nanonood, total mahilig naman kayong manood, no? Imagine nyo na ito yung laban. And, dahil nga doon, siyempre, malakas tong armies ng 4 kings na ito. So, itong Valley of Siddim was full of bitumen pits, and the kings of Sodom and Gomorrah fled. So, dahil natatalo na sila, tumakas na sila. At yung mga tumatakas din, nahulog sila doon sa bitumen pits or tar pits. Ayan, or yan. Some fell into them and the rest of the hill country. Ano ba itong tinatawag na bitumen pits na ito? Ito po yan, yung mga butas-butas na ganyan na mayroong parang aspalto. Hindi siya yung kumunoy. Nakakita na ba kayo ng kumunoy? Kasi akala ko nga kumunoy siya eh. Ang kumunoy pala, quicksand sa English. So, ibig sabihin, hindi siya yung kumunoy. So, parang ganito naman siya. Ayan. So, yung iba nahulog na dyan. At yung mga archaeologists nga nila, time na yun, gusto rin nila talagang hukayin yung kasi, siyempre, para makita nila yung yung mga, kung ano may mga makuha nila doon na pwede nilang pag-aralan. So, yan. Yan yung parang tar pits. At nahulog dyan yung mga iba na mga tumatakas din. So, dahil nanalo nga yung 4 na kings, no, ang ginawa nila, yan, lahat ng mga precious things ay kinuha nila doon sa kingdom ng Sodom and Gomorrah. So, ayan, so kinuha nila na yung Sodom and Gomorrah. At alam natin, o sa Genesis din, makikita natin, na yung pamangkin ni Abraham, sino yun? Si Lot, ay nakatira doon sa Sodom. So, kasama siya doon sa nahuli at pati yung mga properties niya. Ayan ko, so kasama siya doon sa nahuli ng mga Eastern Kings. Kaya naman, nung mayroong sa verse 13 din, isa sa mga nakatakas din doon sa nila, ay nag-report kay Abraham. Ayan, so sinabi niya na yung pamangkin mo, nahuli siya. Kaya dito na binuo ni Abraham yung kanyang army. Maliit na army. Army lang. Kasi 318 lang. At gabi sila lumusob. So makita natin na tactical din. Kasi sila Abraham, taga doon sila sa lugar na yun eh. Alam nila yung paano yung mga daan. Unlike doon sa mga kings na from the east, hindi nila alam yung dadaanan. So kung titingnan natin, ito yung way nila. No? Dito sila, papunta doon. Yan. Ito yung daan kanina ng mga 4 kings na nilusob nila yung mga ibang tribo. Nung ni-raid nila yan. So, ni-raid nila yung Sodom and Gomorrah. Kaya nung pabalik na sila, yan, si Abraham, dahil nalaman niya na yung pamangkin niya, nahuli din, niligtas niya. Ayan, so, kaya sila, nabuo yung kanyang 318. At, ganun, na parang ititingnan natin, imposible yata. Kasi 318 lang, pero yung napaka-dami nila. Pero hindi naman yun imposible dahil ang Panginoon nga yung God Most High. Kaya niyang iligtas ang kanyang mga nasasakupan. Kaya kanyang iligtas ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pinili din. So, continue, ito na yung time na naligtas na si Lot ni Abraham. Okay? At doon nga sa verse 17, yung king of Sodom went out to meet him at the valley of Shavir, or that is the king's valley. So, nakaligtas na nga. Ito namang king of Sodom, lumabas siya doon para makipag-usap kay Abraham. Kumbaga, nagtagumpay na si Abraham.
So sa verse 18, hindi lang si king ng Sodom ang nakita natin ito, pati si Melchizedek. So then Melchizedek, king of Salem, brought out the bread and wine. He was the priest of God Most High. Yan, yung God Most High dito, yan yung first time na lumabas, yung na LL yon. So sa Genesis 18 verse 14. And he blessed Abram, saying, "Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, He delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything." So sa tatlong verses na to, tatlong beses din na lumabas agad yung God Most High. At makita natin dito, yung God Most High, described ni Melchizedek as the creator of heaven and earth and deliverer. So yan yung ibig sabihin. So ang God Most High ay creator or sa ibang version, possessor. Ayan. So, deliverer din. At ano yung ginawa ni Melchizedek? Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. Parang ito ay symbolically, ito yung Lord's Supper. Okay? And then, sino ba si Melchizedek? So makikita natin siya sa Hebrews 7, 1-3. This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. And Abraham gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek means king of righteousness. So ang ibig sabihin pala ng Melchizedek ay king of righteousness. Then also, king of Salem means king of peace. So Salem is shalom. Natandaan niyo dati, no? Para sa word na Salem, yung shalom. He is also without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life. Resembling the Son of God, he remains a priest forever. So si Melchizedek is a type of Christ, kung mapag-aaralan natin yan. So yun po si Melchizedek. And then, Abraham gave him a tenth of everything. So doon nag-tithe si Abraham kay Melchizedek. And then ito na nga, yung king of Sodom, sa verse 21, ay lumapit kay Abraham. So he said, "Give me the people and keep the goods for yourself." Itong king of Sodom naman talaga, talunan na nga, gusto pa rin mag-rule doon sa mga tao. Ang sinabi niya kay Abraham, kunin mo na lahat ng mga possession, mga goods na nasamsam nyo, pero ibalik mo sa akin yung mga tao. Kasi nga gusto pa rin niyang mag-rule. But Abraham said to the king of Sodom, "With raised hand I have sworn an oath to the Lord God Most High, Creator of heaven and earth, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the strap of sandal, so that you will never be able to say, 'I made Abram rich.' I will accept nothing but what my men have eaten and the share that belongs to the men who went with me to honor Eshcol and Mamre. Let them have their share." So dito na rin ginamit niya na yung word na LL yon. Ayan, di ba? Na na rin niya nung narinig niya kay Melchizedek. So sinabi niya rin yan, the Lord Most High, creator of heaven and earth. At ayaw niya, alam niya ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya. Kaya hindi niya tinanggap yung mga actually pwede nga. Dapat nga itong king of Sodom kasama siya sa magiging ni Abraham, no? Parang under na sa kanya. Pero hindi naman yun yung pangarap ni Abraham. Hindi naman niya gustong ng kingdom. So, yun ang unang manifestation. So, it seems impossible doon sa sa history. Pero yun nga, yung battle ng Spartans, ng 300 Spartans, nasa history rin yun. So, hindi imposible. Marami ring mga battles na gano'n. Yung kay Gideon din, di ba? 300 rin yung men na natira. Over 1,000 doon na mga Midianites, binigay pa rin ng Panginoon yung victory sa kanila. So walang imposible. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng victory. Amen. Okay. Pangalawang manifestation naman ay kay Nebuchadnezzar. Humbling Nebuchadnezzar for his great pride. So, alam natin si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, na pag-aralan natin yan sa history, di ba? So, nasa history talaga siya, hindi lang siya nasa Bible. At alam natin na great king talaga siya. Siya yung ng Babylon, yung sa Hanging Garden of Babylon. So, napakalaki ng kanyang kingdom
So talagang maraki yung pagkakakilala niya rin, mataas din yung pagkakakilala niya sa kanyang sarili. 'Di ba kung mga tingnan natin ano siya mataas talaga yung ano niya, tingin niya sa kanyang sarili. Ano siya, may kaya na may kaha pa. So we can see the truth that God is the ultimate supreme ruler of all nations and every kind of and every king and ruler in the world. Even the greatest among all rulers receives his right to rule from him alone and must be subject to him. So sa chapter 4 ng Daniel, makita natin na mayroong dream kat itong si Nebuchadnezzar na ininterpret ni Daniel. At si Daniel lang ang nakapag-interpret noon. Yung mga magicians, mga iba-ibang mga sorcerers doon, hindi lang na-interpret. Kasi si Daniel lang binigyan ng Panginoon ng interpretation of dreams. At na-interpret yon ni Daniel. So, sa verse 28 to 30, so lahat ng interpretation na yon, ito na nga. All this happened to King Nebuchadnezzar. Nangyari sa kanya yon. 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" So, di ba, ako yung gumawa nito sa mamamagitan ng aking kapangyarihan at kalakasan, nagawa kong palakin itong kingdom na ito, itong Babylon. Even as the words were on his lips, a voice came from heaven. "This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox. 7 times will pass by you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes." So ito yung nangyari kay Nebuchadnezzar. So immediately, what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. So he was driven away from people and ate grass like the ox. His body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle and his nails like the claws of a bird. So parang ganito yung itsura ni Nebuchadnezzar according sa artist impression doon sa description. So ganyan siya, 'di ba? Parang imagine mo yung king ka, pinakamataas ka, pero magiging mad, magiging insane. Parang magiging ang hirap siguro ng gano'n, no? Na-imagine niyo na ba 'yun? Parang 'di ba? Ganyan yung nangyari sa kanya. Kaya naman sa verse 34, sabi to, at the end, ito yung verse na binasa natin kanina, at the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my sanity was restored. Then I praised the Most High. I honored and glorified Him who lives forever. His dominion is an eternal dominion. So yung dominion, ang ibig sabihin niyan ay supreme authority. His kingdom endures from generation to generation. All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases. Ito nga, ganun ka-sovereign ng ating Panginoon. Kaya niyang gawin yun sa mga tao, even sa kings, with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back his hand or say to him, "What have you done?" So ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Even dun sa kings na mapagmataas, kaya niya yung maging mababa. Dito makita natin yung sovereignty ng ating Panginoon. Dahil sa New Testament, sa Acts, makita natin meron ding king na parang feeling niya ay mataas. Walang grace yung Panginoon sa kanya dahil pinatay siya. Unlike dito kay King Nebuchadnezzar, nakapagbago pa siya. Okay? At na-recognize niya na yung Panginoon talaga yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ano ba yung 2 roots of pride? Fried talaga. No? Fried chicken. Para nakita ko kasi yung isa kong churchmate, nag-post siya ng fried rice talaga yung nakalagay. Pero pride yung nakalagay. Hindi pride din. No? Fried. So, ano yung roots ng pride? It is yung failure to see that every good things comes from God. So parang pag hindi natin na-recognize na yung lahat ng nangyayari sa atin na maganda ay mula sa ating Panginoon, yun, may pride ka. Ibig sabihin, ang ano mo nun, ako yun eh. Ako yun, kaya ako nagawa to. Ako yun, kaya ako nagkaroon nito. Ayan. So hopefully hindi sa'yo ganon. And then yung foolish assumption that the good life will last forever. Na parang wala nang magbabago. Hanggang mamatay ako, gano'n na ako. Ito na yung kapangyarihan ko, kalakas ako. Yun, kapag gano'n na
akala mo walang pwedeng magbago sa'yo, na hindi ka pwedeng pababain ng Panginoon, may pride ka sa sarili mo. So yun ang nangyari kay King Nebuchadnezzar. Kaya hinumble siya ng ating Panginoon. So ano naman yung merits of knowing these things? So last point na natin to. Una, yung humility. Ayan, sabi to, the name El Elyon denies man any right to glory in all his achievements. So hindi yon, di ba? Ang Panginoon, ayan, it denies man the right of glory. Sino lang ba ang may glory dapat? Ang ating Panginoon lang, hindi tayo. For when we come before the Most High God, we become keenly aware of how lowly we are. Ayan, kaya nga ito sa genial, ito yung sa last verses ng chapter 4, sabi na, at the same time that my sanity was restored, my honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. Di ba nagkaroon pa ng chance si Nebuchadnezzar, unlike dun sa king nga dun sa Acts. My advisors and nobles sought me out, and I was restored to my throne and became even greater than before. Now, I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right, and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble. So, yan ang dapat nating tandaan. Alam natin din yung verse sa James, God opposes the proud and gives grace to the humble. Kaya, let us not be proud to be humble. Wag tayong, dapat lagi tayo nagpapakumbaba. Always think na mas better yung iba sa atin. Ganun. Pero wag naman yung false humility, na sobra namang dapat tama. So, humility, dapat i-humble natin yung ating sarili. Dahil ibababa tayo ng ating Panginoon. Pangalawa ay unquestioning submission. So, we realize that we must submit ourselves fully to His authority over us. Whatever the Most High God requires us, we must do it without question. So, wag na tayong magtanong sa ating Panginoon ng bakit ganito. Mag-submit na tayo sa Kanya. Kasi yun yung nire-require ng ating Panginoon sa atin. Submitting ourselves to God means that we listen to Him, obey Him, and follow Him. When we submit ourselves to God, we acknowledge His Lordship in our lives. We must give up our own desires, hopes, and wants, and choose to follow Jesus wherever He leads. So, kung may pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, let's submit to Him without question. Pag nagawa mo na, saka na magtanong. Diba? Sundin mo na lang kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. At doon mapapakita mo din na siya yung El Elyon sa buhay mo. Siya yung nakaupo doon sa trono ng puso mo. Siya yung naghahari doon, hindi ikaw. Kasi nagsasubmit ka talaga sa Kanya. And lastly, it gives us hope. So, let us lift up our eyes unto heaven where God is, since He is the source of all our hopes. Whenever you find no hope at all in this world, look up to God and hope in Him. Kagaya ni Nebuchadnezzar, tumingin siya sa langit at akala niya wala na siya pag-asa, pero ni-restore siya ng ating Panginoon. So meron pa ring pag-asa. Even naging great pa nga siya, di ba? Naging greater pa yung kanyang kingdoms. So ganun din sa atin, if we are facing yung sa tingin mo ay impossible battles, meron pa ring pag-asa sa ating Panginoon. Basta tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. Yan nga yung verse natin, di ba? Sa Hebrews 6:19-20, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our forerunner, Jesus, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. So let us humble ourselves, let us submit to God without question, and let us put our hope and trust sa ating Panginoon. And for sure, yung mga impossible battles, or we have maybe financial, relational, mental, or kung ano-ano mang mga battles na kinakaharap natin, walang imposible sa ating Panginoon. Kasi siya yung God na El Elyon. He is the most high God. Kaya kayang-kaya yun ng ating Panginoon. Kung ano man yung problema natin, kayang-kaya niyang isolve. So in conclusion, acknowledging God as sovereign over all, with all authority and power over everything, and it can be a sovereign truth if we have a tendency to be self-reliant or proud.
However, it can also be a very comforting truth if we are in need of security, protection, justice, or are in the midst of suffering. Even when things seem to go very wrong, God is in control and nothing will thwart His ultimate plans and purpose. So, two things, no? It can be a sovereign truth kapag yung ikaw self-reliant ka. Parang, bakit hindi pala ako yung mas mataas? Di ba? Pero, kung ikaw naman ay nagtatrust sa ating Panginoon, it can be a comforting truth. Kasi, ibig sabihin nun, yung ating security, yung ating protection, justice, ay naka-base doon sa Kanya. So, there is no wrong or evil that is more powerful than El Elyon, Most High God. There is no person or heart He can change and no circumstance He can't use for His purpose and work for good in your life. Nothing is impossible for the Most High God. All things are always under His control. We may not see where our circumstances are leading or how it will turn out, but God does. And He promises to keep us safe and secure in the meantime. We are protected by Most High God. We are protected by El Elyon, the Most High God. So, if God is not sovereign, if He is not in control, if all things are not under His dominion, then He is not the Most High. And we are either in the hands of fate, whatever it is, or in the hands of men, or in the hands of devil. Kung hindi siya ang El Elyon, if God is not sovereign, if God is not the Most High God. But, take courage, for the Most High God, El Elyon, is in total control, and He has always been in total control, and He will always be in total control. Kung ano man in the future, parang di ba minsan yung future, nawawalan tayo ng pag-asa kasi parang nagwo-worry tayo. Kasi parang hindi natin alam kung ano nga yung mangyayari, pero wag na tayong mag-alala doon dahil ang Panginoon yung may control ng lahat ng yon. Basta magtiwala lamang tayo sa Kanya. Basta ngayong 2024, siyempre hindi natin alam yung mangyayari, no? Pero alam natin, God is El Elyon. Siya yung Lord Most High. Siya yung magbibigay sa atin ng security, ng peace, protection. Siya yung magbibigay sa atin ng shelter. And sa lahat ng mga pinag-aaralan natin na names of God, i-ano natin yun sa ating mga buhay. Siya ang ating Jehovah Jireh. We can run to Him. Siya ang ating Jehovah Shammah na lagi nating kasama. Siya ang ating Jehovah Rohi. 'Di ba? Siya yung shepherd. Parang wala nang comfort tayo sa ating buhay. Mahirap 'yon kung wala tayong tiwala sa ating Panginoon. And so we can run sa ating El Shaddai, sa ating El Elyon, sa ating Almighty God, sa ating Most High God. Whatever yung circumstances na pinagdaraanan natin. Mahirap, pero pagkasama natin ang Panginoon, madali lang. Walang imposible sa Kanya. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, pinupuri ka po namin. Sinasamba, Panginoon, sapagkat kayo po ang El Elyon, the Most High God. Wala po kayong katulad, wala po kayong kapantay, kayo po ay nag-iisa lamang. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ito, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay nababatid mo. Lahat, Panginoon, ng circumstance sa aming mga buhay, alam mo po, at kayo ang may control nito, Panginoon o God. Kaya po wala po kami ibang gagawin kundi ipagkatiwala lamang sa iyo ang aming mga buhay, ang aming future, Panginoon. Dahil alam po namin na hindi man namin alam kung ano yung future, pero alam namin kung sino ang humahawak ng aming future, Panginoon. At kayo yon, Panginoon, ang aming God Most High. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon na ito. Kasama namin kayo, hindi niyo po kami iwan, hindi niyo po kami pabayaan. Kaya po, Panginoon, sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan kadakilaan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po and Happy New Year po ulit.